Hello guys, at ngayon naman ay mag-update tayo dun sa mga top trending stocks, no? So Sabado ngayon, weekend, kaya i-check natin yung mga trending ngayon guys. So kahapon iba yung trending and ngayon naman is ibang set. Okay? So let's start with GT Cap. GT Cap. Check natin to, no? So, typical po natin to nasasama sa mga videos po natin pagka weekend, no? Weekends. Ayan. So, ngayon, kung titingnan natin, nag-rally guys. Medyo solid yung itsura na to, no? Ayan, kung titingnan natin. So, ang next dito guys, may gap down. Yes, may gap down pero filled na yan. Of course, kasi nga nag-rally na eh. So, I think pwede itong mag-rally as high as 730 kasi ito yung ano eh. Next major support na mako-consider na. Pero tingnan pa rin natin. So, based dito, pwede pa tayong mag-add in between. I think in between pwede tayong mag-add. Somewhere here. Okay, sa area na to. Sa area na to guys, pwede dyan. Okay. I think okay na yan. Ayan. So, resistance to for GT Cap. And pagka ano nga to, nag-extend pa ang next. Ayan, sa may 730 na to, no? Somewhere here sa may loob niyan ng next green box. Ayan. Pero kung hindi naman, so, pwede tayong bumalik sa may support. 620 at least. Ayan, sa may gitna ng green box. Ano? 620. Save natin. Daily chart. Ayan. Let's see. Tapos, next, ASEN. Check natin yung ASEN, guys. ASEN medyo sideways, ano yung itsura niya dito. O yan, so medyo bouncy lang siya rito sa area na to. Yung support sa 5.2, then yung resistance malapit dito sa 5.87, ano. So yun nga lang, may mga previous lows na dito, guys. Ayan, o. May previous lows. So, overall, still maganda naman yung kanyang structure. Nothing to worry. Ayan, kahit na malaglag sa ano to, no? Sa 5, still good siya. Kasi, ayan, kung titingnan natin, so, ganito yung possible na maging structure na, guys. Ganyan. Just in case lang na malalaglag nga sa may 5 to, no? Kasi yung close niya ngayon, 5.44. Ayan. So, bali to, may magiging ano yan, fake breakout, no? Or false breakout na tinatawag. ASEN. Ayan. So, since nasa resistance, yung support natin sa 5.2. Ayan, 5.2 guys, no? For ASEN. Ayan. Next, ASEN, nickel. Nag-trending ulit to. Welcome back nickel sa pagiging trending ulit. Pero sa kanyang chart right now, looks bearish guys. Okay, parang retest to kasi. Tapos, medyo namula na siya ngayon. Ano? It means pwede mag-create ng lower low. Which is a bad sign. Ano? So far, yung peak niya is noong March 2022. Tapos medyo naglaylo na. Bounce na lang siya, ano? Then, yun na. Okay, sumadsad na yung price, guys. So, medyo ingat lang. Mukhang yung ano eh. For me, hindi maganda yung ano.
itsura ng chart, no? Kung tutuusin. So, yung support na pwede nating makonsider dito, somewhere here. 2.9 yung possible, no? 2.9. Then, kung meron pa tayong makikitang trend line dito, edi much better. So, ito pwede, I think. 2.9 nga, pwede. May confirmation. Pwede itong trend line, guys. Ayan, no? Pwede. 2.9 or 2.95. Basta malapit sa may green box. Okay, tos. Mag-touch lang ba sa ano? Ayan, sa may trend line, no? So, downtrend to. Kaya, wag magtatangka na bibili. Ayan. So, pa-downtrend pa siya, guys. Much better kung mag-breakout tapos pullback din masustain yung price, no? Dito kasi kung bumili ka, wala na, ipit na, no? Pag ganito yung setup. Ayan, save natin. Next, SPC. SPC. Let's check, guys. SPC. So, for this one, SPC, medyo matagal na rin natin itong hindi na-update. Okay. So, right now, nasa support. Okay, support to, guys. Support. Somewhere here. So, I think dito na lang tayo mag-focus. Ayan, support dito, no? Okay, sa area na to. Ayan. Pero pagka hindi nag-hold, so sa malamang dito na tayo. Sa 8 point something, ano. Mag-add tayo ulit. So, I think dito. Ayan. Somewhere here. 8.77. And kasi yung close natin 9.09. Ayan, kaya tingnan natin to. So overall naman, kung titingnan natin, medyo ano to, no? Nagre-recover pa yung itsura nung ano niya, nung chart niya. Since meron na tayo ditong ano, no, na-establish na higher highs saka higher lows. So, the question is, magiging stable na ba yung price? Ayan, kasi kung magiging stable, medyo magandang pangitain na to for SPC. Pero kung hindi, sa malamang, baka bumalik pa tayo sa 8 rito, guys. No? 8. Ayan. So, tignan na lang natin. Dito may trend line, check natin. Okay, so wala pa naman. Wala pa, guys. Wali pa. Ayan. Next, SPC, tapos Converge. Last two, mga boss. Check natin. Nasa ano din to, resistance, ano, Converge. Of course, goods lang na mag-pull back to as low as 13.5. Kung malalaglag na ganyan, ano. Of course, goods lang yan kasi medyo ano na to, no. Yung part na to medyo solid na kasi. Ayan, same here. Nagpapahiwatig na pwede na tayong mag-pull back, no. Ayan. So, tingnan na lang natin. Of course, malapit na yan. Even na, ano to, mag-rally. Of course, bonus na lang yun eh. Yung from, ano na to, 15 to 17 na to. Of course, bonus na lang yan kasi price discovery na to eh. Diba? So, eto yun. Yung rally na to, yung price discovery, guys.
Ayan. Then, sa daily chart, of course, nasa resistance na. It means, mas mataas yung chance na magkakaroon tayo ng pullback. Ayan. So, yung support somewhere here, malapit sa 14.4. Or basta nasa loob ng green box. Then, yung last, MEG. Check natin yung MEG, guys. So, for MEG, of course, breakout. Breakout siya. Breakout. Pero for me, much better kung mag-breakout pa ulit dito kasi mas makunat yung sa horizontal resistance, ano? Kung i-compare natin dito sa may diagonal na to. Ayan, so dalawa kasi. May diagonal, okay? Pero breakout naman na. And the problem is, hindi pa siya breakout dito sa may horizontal. And kasi dito kung hindi magbe-breakout, still pwede pa rin tayong bumalik dito sa 1.8. Or yung worst case dito guys, sa 1.7. Ayan, kaya kumbaga, this is very important, especially dapat mag-breakout siya for MEG. And yung natin, ang gusto ko makita rito, mag-breakout, then mag-retest dito, then okay, balik. Or kung talagang hindi makakabalik, so at least mag-pullback lang dito. Ayan sa 1.87. Then mag-breakout. Okay. So sa ngayon, medyo bloody, Ayan, Oops. Meron pa yan, ayan pa. So grabe guys yung nangyari dito. From 6.5 to 1.94, Then, yung sa daily chart, tingnan natin kung nasa taas na ba. So, dito, medyo alanganin pa rin naman kasi. Ayan. Pero, nagbabounce sa may taas ng 200. So, yun naman yung kinagandaan, Nag-stay at nagbabounce. So, of course, we're hoping na, mag-stay at mag-breakout na, So, yun po kasi magiging bullish case natin for Mega World. And I think tapos na po tayo. And maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.